Dolomite Project noon, kasama yun sa binanggit nila, it should prevent coastal flooding. Ang tanong natin ngayon, sabi niyo coastal flooding, pipigilan niyo. Bakit naging sanhi bigla ng flooding po? Ito pong proyekto. It should prevent coastal Okay, pakinggan ulit natin to. Pakinggan ulit natin. Sabi niyo coastal flooding, Alright. pipigilan niyo. Bakit naging sanhi bigla? Bakit naging sanhi bigla? 'Di ba? Sabi niyo to prevent coastal flooding. Bakit naging sanhi bigla? Okay, kuhanin muna natin do sa tanong niya na bakit naging sanhi bigla. Yung tanong mong yan, biglaan nga. So, anong kinalaman ng Dolomite na ginawa 7-8 years ago? Okay? Sa biglang pagbaha? Alright? Gagamit ka na utak. Pare, congressman ka pa naman. Gagamit ka ng utak. Hindi mo ba naisip na 3 taon mahigit na si Ngagva? Baka namang walang ginawa ang administrasyon ngayon, kaya nagkaganyan, nagkaroon ng biglang pagbaha. Kasi, wala akong makitang logic kung papaanong nagkaroon ng kinalaman ang Dolomite na ginawa 7-8 years ago. Please correct me if I am wrong. Sa biglang pagbaha ngayon. Alam niyo ba itong lalaking to? Dati itong cabinet member ni PRD. FYI para alam niyo, dating cabinet member ni PRD to. Tinanggal niya yan, chinugi niya yan. Bakit? Jutang uupo pa lang sa pwesto ng buwayang ito, akalain mo nakapitong travel na yata abroad. Di ba? Jutang ginamudeg mo pa yung presidente. Nakapitong travel ka na. Si PRD parang sa Cebu pa lang yata nakapunta. Pero ikaw nakatravel ka na abroad. 7 times or more? Nakalimutan ko lang, pero siya yun eh. Chutang, ginadeg mo ba yung presidente? Yung presidente nga sa Quiapo lang nagpunta, tsaka sa Cebu. Tapos ikaw, abroad, 7 beses na. O ngayon, nagdadalamhati ka. Dahil dalang iyong luho, di ba? Ang iyong chance sa mag-abroad ng mag-abroad. Di ba? Nawala. Dahil tinanggal ka sa pwesto ni PRD. Ngayon, nagbabalik ka, gumaganti ka. Excuse me. Gusto daw niyang paimbestigahan dahil meron daw korupsyon. Jutang din. 7 years, 8 years ago na yan. Tagal na yan. At saka taga saan ka ba? Taga Manila ka ba? Manilenya kasi ako eh. Alam mo ba ng sobrang saya ng mga taga Manila diyan sa Dolomite na yan? Huwag tayo magpanggap. Alam natin kung ano itsura ng Manila Baby 4. Okay, si PRD lang ang naglinis at nagpaganda niyan. Ikaw na lalaki ka, huwag kang magpanggap na hindi maganda yan. Huwag mong gamitin yung Dolomite para makapaghiganti kay PRD. Ang mga Pilipino ngayon, hindi na kasing conservative ng dati. Mas open na ngayon ng mga Pinoy. Mas matatalino na. Okay? Hindi na kami basta-basta madadala sa mga propagandang ganyan. Iba na ang panahon ngayon, Day. And ano pa, by the way, just in case you do not know, kasi hindi ka nga Manileño, alright? Matagal nang bahain sa Manila. Matagal na. Bata pa lang ako, bahain na yan. I should know, taga Manila ako eh. Manila ako pinanganak. Manila ako lumaki, nag-aral lahat. Diyan na nga rin ako sa Manila noon na nagka-jowa, ganon. Chutang, Gina, hindi ka naman taga Manila kung makapintas ka. Umanap ka ng ibang mga drama, hindi yung ganyan. Sa totoo lang, parang ang si Boying, nakakatawa ka. Diba? Maging realistic naman yung mga drama nyo. Ang tsaka eh. So yung bahay sisisi sa Dolomite. Hindi ba pwedeng manawagan ka sa present administration? Na jutang din mo, BBM, ganun. 3 taon mahigit na kayo sa pwesto, jutang din mo, ganun. Anong nangyari? Asan yung flood control project? Jutang din mo, ganun. Ganun dapat. Diba? Total matapang ka naman eh. Pakita mo sa administrasyon na ito, ang bangis, okay, ng traveler, nakatulad mo, traveler. Siya yun eh, yung tinanggal ni PRD kasi travel ang hita ng jutang din na. Manawagan ka kay BBM. Diba?
Ibig sa Dolomite ang pagdiskitahan mo, hanapin mo yung flood control project. 500 bilyon mahigit ang ginastos dyan. Jutang gina mo, ganon dapat. BBM, jutang gina mo, ganon dapat. Nasaan yung flood control project? Na sinabi mo, tapos na, jutang gina mo, ganon dapat. Alright? Kakaloko to. Dolomite. Masira ulo.